Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias sa pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Huwag nang iboto si Ping Lacson, author ng extraordinary funds na walang resibo at audit but mere certification lang at hindi ma-account ang perang kinuha nila in violation to Article 6, Section 20 under the Legislative Department of the Philippines 1987 Constitution. Hindi na dapat iboto yung mga politikong walang prinsipyo lalo na matagal na silang nakaupo. Suportahan po natin kung sino ang i-endorso ni PRRD nang hindi na tayo mabudol uli. Wala ka talagang maririnig sa kanila na galit sa mga criminals na pumapatay ng mga inosente. Galit na galit lamang sila sa pumapatay ng kriminal. Mas mahalaga sa kanila ang kriminal. Sana maisip ng mga congressman at senador na bumuo ng batas na magpapa hair follicle test ang bawat kakandidato sa pagka-official ng bayan para lahat ng official ng gobyerno ay matino. Duterte the best president kaya dapat maging solid tayo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kailangan tayo ni FPRD ngayon. Let us support our beloved President Rodrigo Roa Duterte dahil minahal tayo ni FPRD. Siya lang hindi nagnakaw ng pera ng bayan. Let us support our beloved President Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap sa Philippines ay mga hypocrites ang marami. Nagmamalinis pero mas marumi pa pala sila. Mas marumi pa pala sila. Ikaw ang president ng bansang ito ay talagang mapapamura ka dahil sa daming korap na politiko kaya hindi tayo maasenso at maraming may hirap. If we're going through 110 million Filipino citizens around the world like to be back him permanently president of the Philippines cause kind, brave enough, brilliant mindset, set views, manage, the Philippines very well peaceful. Saludo man bayan, salamat PRRD sa inyong walang sawang pagsuporta. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Yesterday, the upper chamber was invaded by the by the former president of the republic. Ano invaded naman? Ibang klase naman yung mga litanya mo, sir, ha? Kayo, masanay na ho kayo. Ito naman lagi ko sinasabi dito sa PH Update. Yang si Ping Lacson, ganyan lang ho talaga yan. Pagka merong mainit na issue, dapat sakyan niyang mama na yan. Di ho natin malaman siguro, walang magawa doon sa farm niya. Nakita niya ba maraming nag-uusap dito sa hearing na to, makasawsaw nga dyan. Mahilig kong sumausaw yung mama na yan, itong si dating Senator Ping Lacson. Ha? Ganyan lang ho talaga itong si dating Senator Ping Lacson. Basta merong mainit na issue, alis go. Kahit ano pang issue yan, basta pwedeng sausawan, lalo na ngayon tatakbo yung mama na yan. Kabisado na ho natin since 2016 na subaybayan ho natin yung mga politiko na yan. Parang mga anak na nga natin yan eh. Diba? Yung mga anak nyo ho, diba, kilala nyo yan, alam nyo yan, pagka malungkot, isang sipat lang dyan, malungkot ang anak ko. Alam mo, paramdam eh. Etong mga politiko na to, sa tagal-tagal ho nating sumusubaybay, parang anak na ho natin yung mga yan. Singhot pa lang nila, alam na ho natin kung ano gagawin at anong pakay nila sa pagsasalita nila. Ito, only the consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Senate, of the Philippine Senate. She happened to be a woman who answers present during roll call. Her name, Risa Hontiveros. Palakpakan ho natin. Ano yan? Nagbubulahan kayo, sir? Nagbubulahan kayo? Ganon? Ako, ayaw kitang pagtripan, Senator Ping Lacson, pero katrip-trip yung ginagawa niyo ho. Masyado kayong obvious na pagka merong mainit na issue ngayon sa ating bansa, kailangan makasawsaw kayo. Dapat makaladkad ang pangalan nitong si Ping Lacson. Kaso ang problema, ganito ho tinanggap ng ating mga kababayan
Ang post na yan, baka sabihin nyo, ano to screenshot to tapos inedit-edit. Hindi ho, ayan gumagalaw oh. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Oh. 3,000, pinagtatawanan ka, Senator Ping Lacson. Ang problema dito, pagka binukan ng matanda ang kanyang bibig, lahat ng tenga, nakikinig. At sa pakikinig nilang yon, nakikita nila yung pagmamahal ng matanda sa sambayan ng Pilipino, lalo na nung nakaupo siya. Dito sa bahagi ng video natin na to, eto talagang si Boy Gilay, sa totoo lang, commentary ako kayo dito kay Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ba, dati bang ano yan? Baka meron ding nakaraan yan na hindi natin alam, ha? Tatanong lang naman ho tayo. Dito na ho tayo kay Boy Gilay. Dito kay Senate President. Ako, sanay na tayo. Mga senador na yan, basta binukaho nila yung bibig nila, alam na ho natin ang pakay ng mga yan. Lalo na yung si Lacson. Higa nga nila, papunta pa lang yan, nakita na natin at kabisado natin mga karakas at galawan ng mga politiko na yan. Dito tayo kay Senate President Kilay. Tingnan natin kung anong mga punto de vista niya. Ready na, ready nyo na ho yung mga taingan ninyo. Pakinggan mo natin yung mga punto de vista niya. Ang atin lang naman dito, sir, ayusin nyo yung pagsasalita. Parang dati matigas kayo, ba't parang ngayon ang lambot ng ano nyo, nung datingan nyo, no? Yung mula nung nakasama nyo yung si Miss Hart, para kayong lumambot. Ito, pakinggan nyo. Kayo humusga, di ako ha. At i-comment nyo sa baba kung meron din nakaraan. Pero huwag nyo nang isend ng video. Sinend ba naman sa phupdateofficial@gmail.com yung video nitong si Dan Fernandez? Wag ganon. Baka baka pag binuksan ko yan, meron nakatingin sa likod ko, may mabatukan pa ako dyan. Ba't mo pinapanood si Dan? Ano nang to? Kaya to. Wala bang iba? Wala pang iba. Yan ang nga ba sinasabi ko? Wala pang iba. Meron namang iba. Meron kang iba dito. Iba pilantik mo, sir. Dati naman, di ka naman ganyan magsalita. Tapos nagkaikaw-ikaw ka ng ganyan. Tapos nagpapakilay-kilay, papalaser-laser ka na ng kilay mo. Hindi gawain ng tigas yan. Kailanman, mga kababayan, hindi ho natin ipapagalaw yung mga kilay-kilay natin. Hindi ho natin ipapagalaw yan. Yung mga balbas-balbas natin na yan, shave lang ng konti-konti yan. Pero yung papalaser, naku, yari tayo dyan. Tuloy. Sige na nga. First question, marami kasing nakapuna doon sa hearing kahapon na marami daw inamin. Inamin bang Duterte yung pag-ulit. Ano sa tingin niyo yung mga inamin niya na... Opening salvo pa lang, inaaminan na kaagad. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ang iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, di ba? In fairness, ha? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. Correct. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang... Ito lang naman ang akin dito. Kung itong si Tatay Digong, ang edad ho niyan nasa 65, let's say mga nasa 70 years old, hindi niya gagawin yung mga ganyang klaseng bagay. Hindi niya sasabihin yung mga ganyang klaseng salita niya. Ika nga nila, he got nothing to lose. Kaya makikipagsabayan na siya. Gagawin ko to para sa sambayan ng Pilipino. Gusto niyo akong pakulong? Tingnan natin. Sige, yung kakaso dyan kay Tatay Digong, tingnan natin. Tingnan natin kung paano tanggapin ang sambayan ng Pilipino yung pagkaso nyo na yan. Dahil dyan sa mga sinasabi niya, nagugurgurin niya yung mga masasamang elemento sa ating bansa. Tingnan natin, kinasuhan si Digong dahil sinabi niyang gugurgurin niya yung mga masasamang elemento. Tingnan niyo kung paano tatanggapin yun ng ating mga kababayan. Kaya dapat timbangin din kung kahit na winawasak itong mga Duterte, kailangan nyo pa rin timbangin kung paano nyo aatakihin itong mga Duterte na to. Kasi isang pagkakamali nyo lang dito sa mga Duterte na to, may kalalagyan kayo. Masisira kayo sa taong bayan. Sigurado ho yun. Palibot kay Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte na biro lang yun, nag-joke lang yun.
hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpa ang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript Kasuhan yung nyo, ngiti Boy Kilay. o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. Kasuhan At doon mo marahil nyo. mas matitimbang. Wala kaming pakialam sa transcript. Wala kaming pakialam. May buhay, may puso, may baga, may bituka, kahit ano pa meron yan. Wala kaming pakialam. Basta nagsasalita dyan, Rodrigo Duterte, gugurgurin ko ang mga kriminal, gugurgurin ko yung mga pasaway na pulis. Good job, Tatay Diggs. Nakanan to ako. Diba, ganun lang naman ako kadali. Pinapahirapan naman itong si Senate President Kilay. Kasuhan nyo na lang para makita natin kung ano. Kaya naman ho namin ipaliwanag yan sa publiko kung ano talaga yung mga ginagawa nyo na yan. Mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba Timbangin nyo, kabigat yung timbangin, namin ha, kahapon. timbangin. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Sir, doon sa narinig nyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against you? Naku. Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong Yung mga Senate press at Congress press, wala akong pinagkaiba, mga pa-institute yung mga yan. Kung sa totoong buhay, bold star yang si Dan Fernandez, pagdating naman ho sa larangan ng media, yung mga mainstream media na yan, sila ho yung kumbaga bayaran. Ika nga, bayaran ho yung mga yan, kaya yung mga tanong nila, puro nakaliin doon sa administrasyon at nakabira sa mga Duterte. Kaya ako, lagi kong sinasabi dito, kahit sinong panuorin nyo dyan sa YouTube, as long na alam nyo yan na talagang taga-suporta ni Tatay Digong, good job ho yan para sa atin. Pero kung papakinggan nyo at papanoorin nyo, itong mga mainstream media na to, matulog na lang ho kayo. gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan. Dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko. Dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin o papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung admission, He those admissions under, knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble. We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Kung ako nandun ako sa pwesto ni Tatay Digong at kailangan kong gawin yung mga bagay na yon, hindi ho tayo magdadalawang isip. Nasabihin dito sa mga law enforcement, na gawin nyo ang tama. Protektahan nyo ang ating mga kababayan. Tapusin yaang mga illegalista na yan. Pagka lumaban, unahan nyo yan. Huwag nyong hayaan kayo ang maunahan. Kawawa yung mga pamilya nyo. Maletsi kayo. Ika nga ni Tatay Digong, di ba? Ganun ho yun emosyon emosyon. Anong gusto mong gawin sa mga law enforcement? Yung mga law enforcer natin, hayaan mo sila, mauna sila masunod. Magpatama muna kayo bago nyo putukan, gano'n. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights, nakalagay sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na naman. Ikaw Boy Kilay, mag-ingat-ingat ka. Ayos-ayusin mo yung mga sinasabi mo dyan. Dahil pag nagkamali ka dyan, bukas magkakarigudan dyan sa Senado. Tatanggalin ka bilang Senate President. Kaya dapat ayusin mo yung pag-uwi mo dyan sa mga kaganapan na yan. May kalalagyan ka kay Tambat Bisa. Mga otoridad, kung sapat na ba yung pag-aming yun para sampahan siya ng kaso? Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or doon sa mga
Ang sama naman itong ano na to, nitong... Marami ho bang bangag sa pamilya nyo? Para dito kay Mamang Sir na nagtatanong, marami ho bang bangag sa pamilya nyo? Ang sama naman ho ng... Ayoko tabas ng dila mo. Huwag kang magpapakita sa akin pag nakita kita, nako. Kakalisin ko yung dila mo na yan. Pangit ng tabas. Ano ICC? Kukulong si Tatay Digong. Kung ikaw kaya kulong ko. Ano ng Petrang Garabataw mo ang ginagalit ha? Ang lakas-lakas na loob nyo kasi hindi nakikita yung pagmumukha nyo. Hindi kagaya kay PH Update. Kita yung mukha. Ngayon ang dami mong pinapakamukha sa atin. Ba't di nyo na lang tanggapin na lamang lang ako ng 2 paligo sa inyo. Ligo kayo ng 2 ligo lang, mga kababayan. Magiging ganito din mukha niya. For sure. Yun ang sigurado at garantisado. Ika nga. O itong si Cheese, hindi naliligo. Kaya tingnan nyo naman, kahit kay Cheese, hindi ko malaman, nililigawan ko yung si Heart, nililigawan mo natin yan. Dami kong linigawan sa mga yan, hindi yung tayo sinagot, yun lang. Naghahanap po pala itong si Mama, yung keso. Keso yung hinahanap niya. Ayaw niya ho ng pogi. Mga sinabi niya kahapon and dun sa to follow up dun sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag Yung niya si yung mga Celia point Bias niya yan. dun sa mga Si sinabi Celia niya Bias. kahapon? Isantabi ko my muna last yung question. ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryon. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, 2.5 taon na lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tagal ng tanong ni Jingo yan, di ba? Naging CHR chairman ka. Naging DOJ secretary ka. Bakit di mo nakasuhan? Kasi walang kaso. Kaya yung mga kasuhan na nakasuhan ng pulis kasi meron talagang pagkakamali. Merong lapses ng sa trabaho nila na hindi pwedeng pagtanggol ni Tatay Digong kasi illegal ang ginawa nila. Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas naman na si si- Matubato. Ito naman si Madam Moderator. Pinsan ka ba ni Dilima, Madam? Bakit mo pinagtatanggol? Huwag mo sabihin sa akin mahilig ka rin sa saba. Ikaw, Madam, makita ko larawan mo mamaya. Didikit ko yung saba sa mukha mo. At si Las Cañas, more than 3-4 years ago, Yes. wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2.5 taon. Oyo, ayan na naman. Humihirit na naman itong si girl. Pinsan mo si Dilima. Ikaw, Madam, baka pinsan mo si Dilima. Kaya pinagtatanggol mo. Ano, subukan kita na sa gusto mo? Ikaw talaga. Lumipas na tapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko nga, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga police and yet itong higher ups of the president are free, di ba? Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala ka mukhang nakikita, binabasa mo lang.
magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng Every time na natatapos yung sentence mo, sir, pwede mo ba sabihin na, and I thank you? Pwede mo ba lagyan ng ganon? And I thank you. buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At Si Tatay Digong, every time na ibubuka ho niya bibig niya, lagi siya nagmumura. Yan ang hindi totoo. Pagdating sa pagka pinag-uusapan, ang tawag dito, yung peace and order criminality, talagang makakarinig ho tayo kay Tatay Diggs. Yan ang hindi totoo. Yan sinasabi mo na yan, Boy Queso. magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat na isipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At tama nga, gaya Okay na sabi lang ko, na pinoint out Okay yun lang ni yun. Senator Risa kahapon. Frustrated na sa bayan ng Pilipino. Patigilan nyo na kami dyan sa mga pabanal-banal nyo ng mga politiko na yan. Tigilan nyo kami dyan. Tapos na kami dyan sa mga disenteng politiko. Tapos pagtalikod naman kung ano ang mga pinaggagawa po. Kababuyan. Diba? Okay na sa amin yung palamura, pero yung mga tao sa karsada nakakalakad ng maayos. Okay na sa amin yung palamura, yung illegal na droga talagang nababawasan. Okay na sa amin yung palamura pagka naman na merong sakuna o kung ano pa man, napakagaling ng pagsishotcall niya. Pagdating naman ho doon sa mga banal-banalan, linis-linisan, formal-formalan na politiko, pagtalikod, nangungurakot. Merong MOOE, merong mga Cadillac, magagandang Rolex. Oh, saan kayo? Sa disente o nagmumura? Doon na ako sa palamura. Pasensyaan tayo. Tanggalin ko kilay mo Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa Ito lugar naman niya. si- Kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw. Hindi naman ho tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating ng oras. may hinang nila lang kayo dyan. Di kayo ubra sa Tuwad Committee. Sa Tuwad Committee, basta nabibiro ang mga Duterte, kahit na 64 hours yan, walang problema. Kay Dan Fernandez naman, 69 hours ang gusto niyan. Diba? Kahit na kayo, ilang oras lang, bumibigay kayo. Kay Dan Fernandez, kahit 69 hours pa yung hearing, walang problema. As long na nabibiro ang mga Duterte. Oh. Bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon? Sir, kasi lalo kami yung Kawawa din kayo. dito ng mga hearings, Wawa. Anong sweldo ng mga langyang yan? yung former president kahapon. Do you think yung chairman should do better in the next hearing? Kasi nga, pag may mga dating mga resource person, mga simpleng mga PNCO na police, kung pagsabihan sila pag nagtataas ng boses, nagiging emotional, yun yung kahapon si former president. Presidente yun, Brad. Presidente yun, ha? Presidente. Several boses. I think Senator Coco did a good job more than what Correct. I had expected, especially given the fact na kung pipiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila? Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas, at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito kaugnay ng extrajudicial killings at drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue ng avenue ang Senado para mangyari yon, malaking bagay na yon para sa akin bilang tagapangulo ng Senado. Sir, can you make with si Senator, former Senator King saying that only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the people? Senator Riz. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Sinisipon nitong si ano, ha?
Parang napuyat ka, sir, ah. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi Normal. parte ng anumang proceedings at ang Normal. pagmumura ay hindi dapat isang Normal ang pagmumura, lalo na kay Tatay Diggs. Pag inimbitahan nyo siya, i-ready nyo na yung toot, ganon. Yan ang problema sa inyo, mababagal kayo. Dapat pag magsasalita na sa Tatay Digong, ayun, nabubuka na niya, toot, ganon. Oh, ganon talaga. Ako, di tayo nagmumura. Pero yung pagdating kay Tatay Digong, special case yan. Special case yan. Di tayo nagmumura, pero usapan dito kay Tatay Digong, ibang usapan ho yan. bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating Normal. pamumuhay. Normal lang yan. Punta ka sa kanto, pag nagkamali ka, mumurahin ka. Babatiin ka ng kaibigan mo, mumurahin ka. Parang musta ka na? Oh, nahulog lang yung kutsara, nahulog yung kutsara. Normal, pero tayo, di tayo nagmumura eh. No, as much as possible, pagka sobrang galit natin, nagmumura tayo. Pero hanggat maaari, pinipigilan natin sarili. Kasi merong batang nakakarinig. Pero pagka dating kay Tatay Digong, madali namang ipaliwanag, takpan mo yung tenga ng bata. Ganun lang naman kadali, normal. Pagka isipin mo yung mga problema ng ating bansa, yung kriminalidad, korupsyon, droga, pag di ka nagmura, tanga ka. Individual cases of murder. Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating presidente, hindi na yung pwede niyang bawin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay Ayos ko, yun yan. mahihirapan na siyang Hoy, Cecil! Cecil Rueno, mahilig ka ba sa saba? Pinagtatanggol mo si Dilima eh. Magsenador ka kaya, madam? Unfair sa amin yan, nakikipag-usap ka dyan sa mama na yan. Ano ka ba dyan? gawin yun. At kung kukunin yung video Cecil, footage kahapon, Shelly, Shelly, tila hindi naman Shelly. siya nagbibiro kahapon. Okay, and then Cecil. Sir, yung sabi nyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo yung mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyo meron. So anong sense nung pag-ako niya dun sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin with? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, ulitin ko klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Noong unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisya, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naapi, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisya, sabihin lang nila, siya yun eh. Agad makakakuha ng hustisya. Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ang gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag na nating due process. Ulitin ko. O paano yung due process ng mga biktima? Yun lang naman hinahabol natin dito. Okay, pagpalagay na natin, kailangan bigyan ng due process yung mga kriminal na yan at pakainin ng Estado dyan sa mga bilibid na yan. Paano naman ho yung mga biktima nila? Paano yung mga pulis natin? Hihintayin natin bumunot, ganon, paunahin natin sila. Ganon ho ba yun? Kailangan yung instruction ni Tatay Digong na huwag kayong magpauna. Gurgurin nyo yung mga kriminal na yan. Hindi ho susundin nyo kasi kung susundin natin yung mga sinasabi ni Tatay Digong na word for word, yun ho talaga magiging resulta. Tama, mali.
Kayo, bahala ko kayo kung tutuntunin natin, ika nga ni Kong Marcoleta, yung mga sinasabi nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte, babagsak ko tayo doon sa punto na talagang uunahan mo yung mga kriminal na yan at hindi bibigyan ng pagkakataon kung sakaling magkagipitan. Tama, mali? Etong mga side nitong mga bold star, yung mga nagpapagawa ng kilay na yan, gusto nila i-due process yung mga kriminal. Kung ayaw nyong matagas kriminal, edi huwag kayong gumawa ng masama. Mga tanga ba kayo? Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. I think I've told this to some of you, but I don't know if you've heard this from me before. Alam niyo kung saan nagsimula, sinasabi ng isang may akdaang due process? Nagsimula yan sa Biblia eh. Sa kwento ni Cain at ni Abel. Sa kwento ni Cain at ni Abel, di ba, sinong pumatay kanino? Si Cain ang pinatay ni Cain si Abel, di ba? Kung maalala niyo Biblia, magkapatid. Hindi daw nila na-cover, sir. Tumatakbo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Ang tao sa buong mundo noon, 4 pa lang, Eva, Adan, Cain at Abel. Di ba? Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tumatakbo si Cain. Anong sinabi ng Diyos? Teka lang. Bago tayo lumayo dyan sa ano na yan, dyan sa Bible reference nitong si Dan Fernandez. Meron bang adik dun sa dalawa na yon? Kasi lumalayo tayo eh. Lumalayo tayo sa usapan eh. Pakipaliwanag ho muna, balik ho muna tayo. Ito bang si Cain o dito naman ho kaya itong si Abel ay merong gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon sa kanila? Ano yun eh, selos yun eh. Yung sa kanila, ano yun eh, selos. Naiinggit yung isa sa isa. Oo. Inggit yung sa kanilang dalawa. Pero yung sa atin dito, walang inggit dito, brads. Ang pinag-uusapan natin dito, mga bangag. Sige, bigyan natin ng due process yung mga bangag. Yung sinasabi mong inggit na ganito ginawa sa kapatid, ganyan ginawa sa kapatid, okay, due process natin yun. Kasi wala namang adik dun eh. Pero pagka pinag-uusapan natin dito mga bangag, pasensyahan tayo, Mr. Gilay. Huwag niyo hong ibida yung argumento niyo na yan. Mayayari ho kayo dyan. Laman dapat lahat. At Diyos yan, ha? Bakit ka tumatakbo, Cain? Anong ginawa mo? At nasaan ang kapatid mo? Doon niya sinabi yung popular at kinokot palagi na, am I my brother's keeper? Nasagot. Responsibilidad ko ba ang kapatid ko? Ayon sa isang may akda, yan ang basihan ng due process. Alam mo man, Hindi nasagot yung due process namin, Brad. Hindi nasagot. Ang tanong ko, meron ba ni isa dun sa dalawang nabanggit mong Cain o Abel na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon? Pagka meron na dun sa dalawa na yon na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, balikan mo ko. yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. Yung tipong hawak-hawak niyang bata tapos merong kutsilyo, hihintay mo pa sumagot? Yung tipong kinuha yung bag niya para pambili ng ipinagbabawal na gamot, hihintay mo pa sumagot? Palibhasa kayo, nabuhay kayo na merong security guard, magagandang bahay, masasarap na pagkain, pero yung mga kagaya naming medyo nakaka-LL at medyo naaano-ano sa buhay, hindi namin nararanasan nyo, meron kayong due process. Anak ng tokwa. Ibulsa mo yung due process mo, itago mo, wag mong pagkalat, nakakahiya. Lalo pa kung hindi mo alam at kidwento lang sa'yo. The process may... Kaya comment po kayo kung gusto nyo gawin natin ng part 2, itong banat na to ni Boy Kilay Kasi ako medyo, di na ako natutuwa sa mga naririnig ko bibigyan mo ako ng Bible reference wala namang adik sa mga yon. Some of you may not appreciate it and may think na pag ako may kamag-anak na inape, gusto ko may matatakbuhan ako na agad ako mabibigyan ng hustisya. Bakit hindi? Baka naman ganun tayong lahat Pero, mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Wala pa akong nabalitaan ganun. Nung panahon ni Tatay Digong, yung hinuli na lang basta-basta na walang kaabog-abog. Wala tayong nabalitaan ganun.
Ngayon dito sa administrasyon na to, problema ng administrasyon na to. Pero ang nabalitaan ko nung mga panahon ni Tatay Digong, mga pumaplakda sa daan, mga durugista ho talaga. Totoo no joke. At tayo naman dito, di naman ho tayo nagluloko eh. Yung mukha ba na yan, magluloko yan? Anak ng to. Hindi pwedeng magloko yan. Pagka nagloko yan, wala na, ika nga nila, tapos na, GG na, ika nga. Yun ang punto de vista ng gobyerno. Doon ang gagaling ang gobyerno. Rason kung bakit napakahalaga ng due Diyan ka process nang of law gagaling, na Brad. tinatawag bago ang isang taong inaakusahan ay maparusahan anumang uri ng parusa yun. So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ni-encourage niya yung mga pulis na yung mga criminals manlaban na lang daw Singot lang ng para singot. may dahilan para patayin. And at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan Hoy, Shelly! Shelly! Pinsa ka na dilima, maming ka. Di ako magagalit. Susubukan kita na saba. yung mga criminals, ibigay na lang daw niya yun sa may hirap. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a Okay, a civilized society, ganito nag-ooperate. Yung normal na Pilipino lumakad sa karsada, hold upin. Ang civilized society na definition nitong si Boy Kilay, yung mga illegal na droga nagkalat sa kalye. Civilized society. Palakpakan. Ganon. Ang baboy naman ng mga argumento na yan. Walang matututo ho pagka ganyan. Mabubobo yung mga Pilipino. Di ba? Tatalino ho ba kayo sa mga ganitong explanation sa atin ng mga politiko na to? Imbis na yung pag-intindi natin, pag-unawa natin sa mga kaganapan sa ating bansa, lumalim. Magiging sabaw yung mga utak natin. Lalo na dito kay Shelly. Naku, tanong niya. Pag nakita ko yan si Shelly, susubukan ko na saba. civilized society. Ay, sir. Okay, may I? Sir, isa na lang sa akin. Sir, yung inaako niyang si responsibilidad sa lahat daw ng successes Nandun ka pa. and shortcomings Nandun ng ka pa nga. drug war. Sir? Nandun ka Nandun pa. pa ako, sir. Sir, yung parang inconsistent lang, sir, yung nung pinapaako sa kanya ni Senator, tinatanong ni Senator Risa, are you claiming responsibility for the death of Kian De Los Santos and others who died in EJK? Ayaw na niyang i-claim yun, sir. Sabi niya, I will not claim anything from specific cases. Again, Si katanungan Shelly, ko rin yun. Shelly! Paano mo i-operationalize yung pag-ako niya ng Shelly, responsibilidad na ilang ulit makailang ulit niyang sinabi kahapon? Dadamayan ba? Sasamahan? Aakuin ba? Command responsibility ba? Hindi ko alam. Dahil sa ilalim ng command responsibility principle ng ating batas, hindi absuelto yung sumunod sa isang illegal na order kaugnay ng krimen. Okay, Cecil and then Amor. So sir, ang mangyayari, parang rhetoric lang yung sinabi niya kahapon kasi hindi naman magagamit ng mga police in defense na sumunod din ako sa Again, nais kong basahin at tingnan, pero curious din ako, paano nga ba ma-operationalize yun? Hindi para sa akin na sagutin yun. Marahil, sabi ko nga, unang hakbang ito sa pag-operationalize niya nun. Pero hindi ako pwede magsalita para sa kanya. So sir, another point, yung sa house, iba yung focus nila, tapos parang dito naging avenue ng isang police na sinabi, he was forced to say something against. Paano yun? Parang pinagbabangga. Actually, naguluhan ako doon. Saan ba galing yun? Hindi, saan ba galing yun? Ba't biglang... Si, witness Invited. Dala nila ba to? So how do we ano yun way? Taga-taga rin yata. Kaugnay ng EJK. So, Hindi sir, pinupuwersa daw siya. At saka Abante. may pagkakada... Si Shelly sabi niya gano'n, no? Dala ni Bato. Dala ni Bato. Shelly, Senator Shelly. Dala ni Bato. Dahil iniimbita rin naman siya sa Quadcom, may pagkakataon siyang ulitin yung kanyang pinanumpaan na salaysay dito, doon sa Quadcom, at harapin mismo yung mga inaakusahan niya na di umano namilit sa kanya na mag-execute na affidavit. Hindi ko na subaybayan yan. Pinirmahan ba niya yung affidavit? Hindi po, hindi na daw pinakita sa kanya. Nakita lang sa kanya, pinag- So, kinukwento lang niya na nagtangka. Pinressure. Hindi, nagtangka. Hindi nagtagumpay. Kumbaga, attempted. Pero so hindi yung pwedeng maging dahilan para magkaroon ng rift between Senate and House dahil may inaakusahan yung resource person dito na ilang Hindi congressman. naman dapat dahil ulitin ko interchamber courtesy dictates na hindi namin kung sakasakali puwersa yan ng sino mang mambabatas na inakusahan dito na mag-appear, mag-attend tulad lamang naman ng ginagawa ng Kamara kay Senator Go at Senator Bato. Hindi din sila pwedeng puwersahin mag-attend. Pero pwede naming imbitahin yung nag-aakusa. Inimbita nga namin si Garma, inimbita nga namin si Kerwin Espinosa. Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig na ito.
Pero walang pumipigil sa Kamara, imbitahan itong pulis na ito para kumprontahin siya doon sa akusasyon niya laban sa 2 o 3 mambabatas. That's unfair, no? Kung ako sa kanya, pagka inimbitahan siya, bigla siyang magkasakit or magpa-check up. Di ba? Si Garma nagkasakit eh. Pa-check up eh. Si Leonardo, nagkasakit din. O, kaya itong si Sir, sa Senado ka na ulit dumalo. Magkasakit ka bigla. Colonel Grijaldo. Paano yung mangyayari sa kung nandito sa Senate? Ikokonsulta ko yan sa mga miyembro ng Senado, kabilang na kay Senator Bato, dahil wala namang witness protection program ang Senado. Issue na rin yan nung panahon ni dating Pangulong Arroyo, naalala nyo? Wala namang, may mga testigo kami, kaugnay na impeachment, laban kay dating Pangulong Arroyo. Naalala nyo? Minority pa kami, hindi kami majority sa Kamara. So, kanya-kanyang hugot na lang ng paggagastusan para maprotektahan yung testigong gusto namin protektahan. Dahil nga, wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind na nasa active service pa siya. So, before Amor, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para i-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun ako. Lahat naman siguro tayo ganun eh. Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayong lahat, pag may nakitang patay, ginahasa, mutilate na Parang di naman. Di ko naman random yung galit sa'yo. Di ko ramdam galit dyan sa mga taga-Quadcom. Pag kami nagsasalita ng gano'n, si Tatay Diggs lang naman. Sumisimple ka pa, brad, ha? bata o sino man babae o lalaki o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Pero yon ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno hindi nilalagay sa kamay niya ang batas, dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So, Yung crime index, sir. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024 para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang, tandaan nyo, sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double barrel? July? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Talagang mataas ho, kapag kakapasok ni Tatay Digong, tanga ka ba? Bago dumating itong si Marcos Jr., yung kriminalidad napakababa. Ngayon, inayos ni Tatay Digong, tapos susukatin niyo pagpasok niya si Marcos Jr. Ang labo, Brad, ang labo. Pagdating ni Tatay Digong, ang daming kriminal, ang daming masasamang elemento sa karsada. Talagang napakarami. Inayos niya eh. Inubos niya lahat eh. Diba? Ngayon, pag alis ni Tatay Digong, konti na kriminalidad. Tapos,
Ngayon, ikukumpara nyo nung naayos ni Tatay Digong, nasa pangalan nitong si Marcos Jr. versus nung pagdating ni Tatay Digong na napakaraming siraulo. Nakuha nyo ho ba yung punto? Kung di nyo nakuha yung punto, magpakilay kayo. Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. Kung bilangin. So they are claiming daw na Ang mas safe no, nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time nito. Ay nako, ang hihina ng pag-intindi nitong mga politiko, mainstream media. Pagdating ni Digong, napakatalamak ng mga masasamang elemento. Talagang maraming pumlakda sa daan. Oh. Ngayon, pag alis ni Digong, takot yung mga illegalista. Papasok itong si Marcos Jr. Mark my word. Pag alis ni Marcos Jr., panigurado, lilinisin na naman niya ni VP Sara, tataas na naman ang kriminalidad. Oh. Tapos ikukumpara nyo na naman pag aalis na si VP Sara, yung ipapalabas nyo na hindi gumagana yung war on drugs. Mga loko-loko ba kayo? Saan nyo inuugot yung mga kabubuhan nyo na yan? Yun ang sinabit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alangan namang hindi mo bilangin yun. So sir, yun yung joke na mas tahimik ng panahon ni Maraming pinatahimik. Hindi, Share sinasabi nyo ko naman. lamang ay hindi yan sumusunod